to my channel, Philippine Turkish Vlog. Today is Saturday, and we went to market, guys. Karating lang namin galing ng market, and bili kami ng mga groceries, and kanan na pamilya namin si Layla o nakapansin. And then galing din kami ng ibebek. Back. I bought this one for cleaning. And this one is also sale. This one is for dishwasher, guys. Yan, for black. And then sale din sila ng Fairy. And then this is my favorite na kikir, pampatulog. And then eto, guys, nakasave to. Yan, push it. And then etong fruits na almonds. Ayan. And then ito, guys, yung favorite ito ni Layla na kanyang kinakain every time na nag-a siya ng nuts. So, binibigyan ko siya ng nuts. And then itong super glue. Ito, try ko to yung idikit yung kay Laylang stroller. And then finally, ayan, nakakuha na ako ng patis na fish sauce. O, diba? Ito na yung hinahanap ko. Ilang araw ko na itong hinahanap-hanap na sa mga groceries, wala akong makita. So ngayon, nakikita na ako doon. And then, dalawang avocado. Super mura lang itong avocado na to. And then, bumili ako ng tomato na ganitong tomato. Pang special minimum yan. And then, iron. Hindi lang, dalawa lang yung dito. And then, bumili ako ng itong latte and ang ito dito, mocha. Na galing ng Starbucks. And these balloons para palaruan natin kay Layla. Tingnan natin. Kasi naglilig-alig yan. Naantok siguro or what. Let's try. Oh, Layla ba? Give it to Baba, Hadi. Ask Baba to blow. Hadi. You ask Baba to blow it. Baba, blow it, please. Hadi, go. And then, etong pepper, green pepper pala, green pepper. And itong bone. Kasi, ang sabaw nito o yung, parang, pag pinakuluan ko siya, sinasabaw ko siya sa mga vegetable ni Layla, ganyan, o kaya yung rice, para siya ay may meat na siya, or parang, diba, collagen yan, collagen yung mga buto-buto. Kaya, pumili ako niyan, guys, para kay Layla. And then, what else? Ito naman galing sa Indobek. Ito, bumili ako nito. And then, itong sabon na ginagamit ko. And the Pantone. Sobrang mahal itong, guys, na cream na to. 100. Almost 200 na itong cream na to, guys. Super mahal niya. And then, ito, guys, itong mixed vegetable. Bumili ako nitong 4 kasi gustong-gusto ko ni Layla itong lasa nito. Kaya bumibili ako nito. And then, itong pang natin, pang wax natin sa face. What else? Itong Dibam milk. Gusto rin to ni Layla, guys, yung Dibam milk. Tama. Hadi. Where's the balloon? Huh? Did you see the balloon? Where is it? Did you ask Baba? Did you ask Baba to blow your balloon? Si Layla ay
Pagod na pagod yan, guys. Kasi ang tagal namin nasa labas and naglalaro siya doon. Diba? Bye! Yay! Wala na yan siya kasi naantok yan o gutom na. Are you hungry? And then bumili ako sa bazaar, guys, ng parsley and itong broccoli. So ngayon, itong iluluto ko para kay Layla. Broccoli. Kasi kanina, pinaghalo-halo ko yung carrot at saka yung patatas. Tapos yung, ano ba yung hinalo ko? Ibang kulay kanina, guys. So ngayon, magbo-broccoli na lang si Layla. Pang dinner niya. And then, nagluto na ako kanina ng rice. So, ayun na lang. And then, yung buto-buto. Kaya natin ipapakulit. 2 minutes lang naman to, guys. Kaya, super easy lang. Habang siya ay nagwawala. Panunuorin ko lang siya ng coconut or ng kahit na ano. And then, bumili ako ng apple kasi favorite ni Layla ang apple. Ayan, ito ay 25 lira lang or 50 pesos ang isang kilo. O, diba? Super mura dito ng apple. Mura lang dito ang apple, guys. Yung lahat ng mga fruits dito sa Turkey, super mura lang dito kasi per kilo sa kanila. Hindi yung sa atin sa Pilipinas per piece ang bentahan. Dito, per kilo. Adi, you sleep na? You sleep, you watch ko kami. Ayan guys, mamaya ako na ulit kayo babalik na kasi pakakainin ko lang si Layla. Magluluto lang ako and then pakakainin ko lang siya. So, sobrang ganda na itong aking selfie, lighting. Itong light ko kasi bumili pala ako ng vlogging light. So, para maliwanag naman yung aking mukha dito sa aking screen. Ayan guys. So, mamaya na lang guys. Hi guys! Hello! And after 3 days na aking pagbablog ng aking haul, ngayon lang ako nakabalik. Kasi busy-busyhan si Inday dahil nag-try lang ako magtinda ng aking mga Shein, ng mga damit na hindi ko pa nasusuot. Long time ko na siya nabili pero hanggang ngayon andyan pa lang sa aking wardrobe na nakastock lang yan dyan. And then hindi ko naman na siya masuot kasi nga pag mami ka na and may baby kang maliit, may bata kang maliit, hindi ka na maka-OOTD-in. Kasi yung mga binili ko talaga, yung mga maiksi, alam niyo yung pag tumuwad ka or alam niyo, nahulog yung ano nyo, parang hindi mo na siya, hindi ka komportable isuot kasi nga, ganun yung mga maaaring mangyari. Ayoko namang maslipan ako. So, parang, and also sa akin guys ha, parang kapag medyo nagkakaedad ka, nababago rin yung type ng pagsusuot mo ng mga damit. Ganun. So, kaya, nag-decide na lang ako na ilat ko na lang sila kahit di ko pa sila nagagamit. And, binenta ko na sila. So, kaya medyo busy si Inday. And then also, nag-introduce sa akin si Temo na magbenta daw ako. And then, ako lang daw yung magbabayad ng tax. Kasi sa Turkey, guys, meron ditong tax. Kaya yun yung problema. Once na mag-business kayo dito, and then yung mga produkto nyo is manggagaling abroad, asahan nyo yan, guys, na magbabayad kayo ng tax. So, si Temo is kasama na yung tax kapag nag-order kayo, kaya maganda siya. So, let's see na lang, tingnan natin si Temo kung okay ba siya or what. Kasi nag-order ako nag-purchase ako ng isang order and tingnan lang natin kapag dumating kung maganda ba yung produkto nila, pareha ba sila ni Shein. Kasi yung dating nagtitinda ako sa Shein lang ako kumukuha ng mga tinitinda ko. Pero, ayun nga, nag-stop ako kasi nga, sobrang lugi ako kay Shein. Kasi nga sa tax, hindi ko, kasi walang exactly talaga na kung magkano yung tax na babayaran mo dito sa Turkey kasi depende din yun sa purchase mo kay Shein kung ano bang bigat nung binili mo kasi depende yun sa bigat din, hindi porket halimbawa 3,000 automatic na yun kung magkano yung babayaran mo is 1,500 na tax. So hindi yun, depende po yun sa inyong binili na produkto. Kung mabigat yun, syempre, malaki yung babayaran nyo. Kasi tinitimbang din nila yan. Anyways, for today's vlogs is hindi about sa aking update sa aking buhay. Kung ano nangyari sa buhay ko, i-update ko dyan. I-update ko rin kayo sa susunod na mga video. Pero today is sasagutin ko lang yung katanungan ng ating mga kababayan o sa ating mga ka-sister dyan na nakukompuse na maraming tanong sa kanila mga
utak kung ano ba talaga daw yung totoong sitwasyon namin may mga asawang Turkish dito sa Turkey. So, para sa akin guys, wala akong exactly na masasagot dito sa tanong na to kasi depende naman yan sa tao and depende din po yan sa kinalakihan ng inyong asawa. For example, yung inyong asawang Turkish is depende po sa kanilang probinsya o saan sila tumira o saan sila lumaki. And depende dun sa magulang nila kung paano sila pinalaki. Ayan yung aking masasabi guys. Hindi ko talaga mapupoint na ganito talaga sila. So, ano yung sitwasyon naming mga may asawang Turkish, mga Pilipina dito? So, marami na nga kami dito mga Pilipina may mga asawang Turkish. Hindi lang siguro 1,000 Pilipina ang may mga asawang Turkish. Kasi lately, dumadami na nagkakaroon ng asawa ng Turkish. So, para sa akin guys, ito lang yung sa experience ko. Bilang isang asawa ng Turkish guys, is, alam niyo yun, yung una, first and second year, super duper malaki yung shock sa akin. Kasi ibang-iba yung culture natin sa culture nila. Like for example, sa Pilipinas, nagbibigay sila ng pera or yung lahat ng kinita ni lalaki, ng asawa niyo ng lalaki, is ibibigay sa'yo and then bahala ka nang mag-budget doon. Kukuha lang sila ng konting allowance nila, pamasahe or blah blah blah, or lahat na ay sa'yo. Diba? Ganun sa atin sa Pilipinas. Pero dito sa Turkey guys, hindi nila binibigay talaga yung kanilang, kung anong meron sila. For example, yung sweldo nila, hindi nila ibibigay yan sa'yo. Okay? So, depende po, pero depende rin yan may mga, siguro may mga iba na nagbibigay, pero most of Turkish, o yung mga typical na Turkish, hindi sila nagsosomite o hindi nila binibigay lahat ng pera nila sa babae. Hindi yung babae ang nagbabudget or whatever. In my experience, guys, parang nakahawak ako ng credit card ng asawa ko. Like, kasal na kami ng ilang taon na. Pagbalik na lang namin dito galing ng Japan, doon na lang ako naka-access sa kanyang bangko, sa credit. Pero until now, guys, hindi niya binibigay lahat. Kumbaga, binigyan lang ako ng credit card. Ito yung maximum na gagastusin mo. Ito yung ganito, ganyan, ganito. Ganon. So, ako lang may hawak ng credit card namin, pero syempre may hawak din siya. Binigyan lang talaga ako ng credit card. So, kung gusto mo naman mag-withdraw, pwede naman. Yun ang experience ko, Pero depende sa iba. Again, depende po yan sa mga mapapangasawa nyo. And depende rin po yan sa sitwasyon ng buhay nila, kung ano ba mayroong buhay sila. May mga iba naman na hindi pinagpala, may iba namang sobrang pinagpala, may iba namang hindi masyadong pinagpala. So, yun yung masasabi ko. And then, pero guys, nila, para sa akin, ang Turkish is very responsible sila, and ibibigay nila lahat ng kung anong kailangan mo sa sarili mo and sa family mo. Like for example, sa anak mo, ganon. Ibibigay niya lahat yun. Ipoproduce niya yun lahat. Okay? And then, about dun sa question na isa pa, kung violent ba sila. Kasi, ito din yung isang question na sinave ko, na tinatanong kung totoo ba na ang mga foreigner daw kasi is violent daw, especially pagdating sa kama, ganon. And mahilig sila, ganyan. Yun yung mga katanungan sa atin. Oh my God, guys. Para sa akin, ang Turkish, sa una lang sila mahilig. Pero, again, depende po yan sa tao. Pero most yung mga kaibigan ko na nakapangasawa ng Turkish, sa una lang sila magaling, pero after noon, wala na, para magkapatid na lang kayo. Pero piling ko hindi naman lang sa Turkish yan. Piling ko kahit sa Pilipino, ganyan din naman, diba? Kapag matagal na nagsama, parang magkapatid na lang kayo, ganun. Parang nababawasan yung init ng inyong mga katawan. O, diba? And about sa bayulente, kasi diba, maraming, siguro, yung nagtanong nito, siguro maraming mga nangyayari or marami siyang napapanood about sa ibang mga lahi na sinasaktan yung mga asawa nila. Siguro noon pa yun, guys. Katulad lang naman sa Pilipinas na may maraming violenteng mga asawa, diba? Nananakit sila. Kasi dati wala pang kaso sa mga asawa na nananakit, and marami pang martyr noon. Pero ngayon kasi, guys, nagbago na ang panahon. So,
once na nananakit sila, syempre, yung babae, malakas ang laban niya, pumunta lang sila magpa-record ng kanyang medical record na may nananakit yung asawa niya. Sobrang poprotektahan sila ng government. Same lang din sa Pilipinas, guys. So kung may mga jowa kayo, mga Turkish dyan, natatakot kayo, maraming katanungan sa isip nyo, kung ano bang magiging buhay nyo dito sa Turkey, maari yan, guys. Maaring swertihin kayo, maaring hindi rin kayo swertihin, kasi depende rin yan, guys. So, kaya dapat, kilalanin yung mabuti, yung mapapangasawa nyo bago kayo magpakasal. So, hindi agad yung kasal-kasal agad. Kasi kami nung asawa ko, bago kami nagpakasal is parang 1 year muna. Nagkakilalan muna kami maigi kung okay na ba kami sa isa't isa bago kami nagpakasal. So, kung may mga ka-chatmate man kayo mga Turkish, is kilalanin muna ninyo sila ng mabuti and hantayin nyo makapunta dyan sa Pilipinas or hantayin nyo magsama muna kayo sa isang bubong o magsama yung alam nyo yung everyday magkasama, magsabay na tulog, ganyan. Kasi doon yung makikilala lang yung totoong ugali ng tao kapag nagsama na kayo. And kung magkakachat lang kayo tapos bigla kayong magpa-plan na magpapakasal agad-agad, hindi nyo pa makikilala yung isa't isa. So, magkakaroon kayo ng problema, diba? Dapat bago tayo magpatali o bago tayo sumuong sa ganyang marriage, lalo na napakahirap mag-divorce, hindi basta-basta. Pero sa Turkey kasi madali lang mag-divorce dito. Pero yun nga, kasi mahirap nang umatras, diba, kapag ka naka-commitment ka na sa isang lalaki. Kaya dapat pag-isipan natin mabuti. So ayan lang guys, ang aking vlog for today. And thank you so much sa mga nagtanong ng question na ito. And sana nakatulong ako sa inyo. And kung hindi kayo naliliwanan sa aking, and kung nalalabuan kayo sa aking video, please comment dyan sa aking YouTube channel para malinawan kayo. Okay? Thank you so much and goodbye! Have a nice day!